Isang malakas na ugong ang gumulantang sa katahimikan ng madaling araw, sinundan ng pagguho ng lupa at basurang nagpabango ng makapal na alikabok. Sa tuktok ng matayog na tambak, napakapit si Elijah Salcedo sa bakal na poste. Naramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Muli na naman, iyan ang unang pumasok sa isip ni Eli habang pilit niyang pinapakalma ang mabilis niyang tibok ng puso. Hindi na ito bago sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging nasa bingit ng panganib, ang paghinga ng amoy, ng pagkasira at kawalan. Ngunit sa bawat pagguho, lalo lang niyang naramdaman ang bigat ng pangarap niyang makalaya mula sa impyernong ito, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa alaala ng kanyang ina. Kailan kaya matatapos ang pagpapasan niya ng mundong ito? Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, naroon na si Eli. Ang tambakan ng tondo ang kanyang mundo, ang kanyang pinanggalingan. Subalit hindi iyon ang magiging katapusan niya. Habang hinihintay ang pagdating ng mga truck ng basura, kinuha niya ang isang lumang libro ng physics na nakuha niya mula sa mga itinatapon. Bawat salita, bawat formula, ay tila susi sa pinto ng bagong buhay. Eli, nandito na naman ang mga taga-Maynila. Mayroon na naman daw proyekto para sa atin. Sigaw ng kaibigan niyang si Mang Bert. Agad na itinago ni Eli ang libro sa ilalim ng kanyang maruming sako. Ayaw niyang makita ng iba ang kanyang lihim. Pakiramdam niya, lalo lang siyang pagtatawanan kung malalaman nilang may pangarap siyang lagpas sa tambakan. Sumunod siya kay Mang Bert. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan, nakasuot ng malinis na uniforme at sa kanilang gitna ay isang babaeng may maamong mukha. Suot ang salamin sa mata at bitbit ang isang puting board. Siya si Althea Robles, isang guro ng physics mula sa pribadong akademya ng St. Aurelia. Nagpakilala si Althea sa kanila. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit may awtoridad. Ipinapaliwanag niya ang isang simpleng eksperimento na layuning turuan sila tungkol sa paghihiwalay ng basura. Kailangan nating maging malikhain sa paggamit ng mga materyales na available sa atin. Paliwanag ni Althea habang inihahanda ang kanyang improvised na setup. Ang bawat galaw niya ay may tiwala, ngunit nakita ni Eli ang kaunting kaba sa kanyang mga mata. Nagsimula ang eksperimento. Kailangang paghiwalayin ang iba't ibang uri ng basura gamit ang density ng tubig, ngunit nagkaroon ng maliit na problema. Hindi gumana ang eksperimento. Ang plastic ay lumulutang, ngunit pati ang ilang metal ay tila ayaw lumubog ng maayos. Nagkatinginan ang mga estudyante ni Althea, nagbubulungan. Namutla si Althea, pilit na inuunawa kung ano ang nangyari. Kitang-kita ni Eli ang pagkabahala sa mukha ng guro. Ma'am, pasensya na po. Pero sa tingin ko po may mali sa setup ng iyong water displacement. Mahina, ngunit malinaw na sambit ni Eli. Napalingon si Althea sa kanya. Lahat ay nagulat, lalo na ang mga kasamahan ni Eli. Sino ang batang ito na nangahas magtama ng guro? At ano naman ang alam mo sa physics, binata? Tanong ng isa sa mga estudyante ni Althea, may pagmamataas sa boses. Ngunit nagulat si Eli. Imbes na magalit o ipahiya siya, tinitigan lang siya ni Althea ng diretsyo. Sa mga mata niya, nakita ni Eli ang pagkabigla. Oo, ngunit higit sa lahat, pagiging bukas. May punto ka ba, anak? Sabihin mo sa akin. Mahinahong tanong ni Althea. Nagulat si Eli sa pagiging bukas ng guro. Ang lalagyan po ninyo, ma'am, ay may bahagyang pagkakurba sa ilalim. Kaya po ang tubig ay hindi pantay ang pressure. Kailangan po ng flat bottom para accurate ang pagtingin sa density. Mabilis na sinuri ni Althea ang kanyang setup. Tama si Eli. Ang maliit na detalya na hindi niya napansin ay siyang sanhi ng pagkabigo ng eksperimento. Nag-angat ng tingin si Althea kay Eli. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay puno ng paghanga at paggalang. Tama ka, binata. Maraming salamat.
Naramdaman ni Eli ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Bihira, halos hindi kailanman. May tumingin sa kanya na may ganoong paggalang na tila nakakita ng tunay na halaga sa kanya. "Ano ang pangalan mo, anak?" tanong ni Althea. "Eli po." "Elijah Salcedo," sagot niya. Medyo nahihihiya pa rin. "Eli, ang talino mo. Saan ka nag-aaral?" tanong ni Althea na may pag-asa sa kanyang tinig. Napakagatlabi si Eli. "Sa wala po, ma'am. Nagbabasa lang po ako ng mga libro dito." Namangha si Althea, ang isang batang mula sa tambakan na mayroong ganoong kaalaman sa physics. Isang kakaibang spark ang tila nagliyab sa kanyang mga mata. Isang pangako. Nagpatuloy ang proyekto. Ngunit sa pagtatapos ng araw, habang paalis na ang grupo ni Althea, lumapit ang guro kay Eli. "Eli, kung sakaling gusto mong matuto pa, pwede kang bumisita sa St. Aurelia. Maaaring mayroon tayong magagawa para sa'yo." Bulong ni Althea at iniwanan niya ang isang maliit na calling card na pakunot ang noo ni Eli. St. Aurelia. Isang pribadong eskwelahan? Imposible. Ngunit ang pag-asa, ang munting butil ng pag-asa, ay sumibol sa kanyang puso. Habang naglalakad pabalik si Eli sa kanyang barong-barong, nakarinig siya ng usapan ng dalawang manggagawa. "Narinig mo ba, Mang Tony? May bagong kalaban daw si Principal Zamora doon sa St. Aurelia. Isang guro daw na masyadong matuwid." "Naku, delikado yan. Alam mo naman si Principal Rogelio, walang sinasanto pagdating sa pera at kapangyarihan." Biglang nanikip ang dibdib ni Eli. Rogelio Zamora? Kung tama ang hinala niya, hindi ito magandang balita para kay Ma'am Althea. Ang kaba ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp sa classroom ay tila bumibigat sa mga mata ni Althea. Hawak niya ang lumang aklat ng physics. Ang bawat pahina ay naninilaw na sa tagal. Pilit niyang ipinapaliwanag ang isang komplikadong konsepto sa kanyang mga estudyante habang sa loob niya ay may pait. Ang mga batas ng Newton ay nananatiling pundasyon ng modernong physics. Sambit niya, pilit na ginagawang buhay ang bawat aralin sa kabila ng luma at limitadong materyales. Ang kanyang passion sa pagtuturo ay hindi kailanman nawala. Ngunit ang sistema sa St. Aurelia ay unti-unting pumapatay dito. Pagkatapos ng klase, nagtungo si Althea sa opisina ni Principal Rogelio Zamora. Ang kanyang bawat hakbang ay may pag-aalangan. Nakita niya ang karangyaan ng opisina, mamahaling kagamitan, malalaking painting, at isang mesa na gawa sa matigas na kahoy. "Ah, Guro Althea, tamang-tama ang dating mo. Mayroon akong magandang balita para sa'yo." Bungad ni Principal Zamora na may peke at matamis ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay parang ahas na naghahanap ng bibiktimahin. "Tungkol saan po, Principal?" tanong ni Althea. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Nais kong ipaalam sa iyo na kailangan nating sundin ang bagong kurikulum para sa darating na taon. Mas simple, mas madaling intindihin ng mga bata, at syempre, mas magaan sa bulsa ng mga magulang." Paliwanag ni Rogelio habang pinapaikot ang kanyang pen. Napakunot ang noo ni Althea. "Ngunit Principal, ang kasalukuyang kurikulum ay base sa pinakabagong pag-aaral at mas komprehensibo. Ang simpleng kurikulum na yan ay maglilimita sa kaalaman ng mga bata. Ang mga bata ngayon, Guro Althea, ay hindi na interesado sa mga komplikadong bagay. Kailangan nating maging praktikal. Bukod pa rito, nakita mo naman ang pagtaas ng presyo ng mga gamit sa eskwelahan. Kailangan nating makahanap ng paraan upang makatipid." Tugon ni Rogelio na may diin sa makatipid. Alam ni Althea kung ano ang ibig sabihin yon. Mas murang libro, mas lumang kagamitan, at mas malaking tubo para sa bulsa ni Rogelio. Hindi niya ito masikmura. Ang edukasyon po ay hindi dapat tinitipid, Principal. Ito po ang puhunan ng mga bata sa kanilang kinabukasan.
Paninindigan ni Althea. Tumawa si Rogelio, isang tunog na parang kalawang na pako. Napakatalino mo talaga, Guro Althea. Ngunit sa mundong ito, ang talino ay hindi sapat. Kailangan mo ring maging flexible. Maliban na lang kung ayaw mong magkaroon ng problema sa administrasyon. May banta sa bawat salita niya. Umalis si Althea sa opisina ni Rogelio na may mabigat na pakiramdam. Ang bawat salita ng prinsipal ay tila tinutusok ang kanyang paniniwala. Paano niya ipagpapatuloy ang pagtuturo kung ang katotohanan mismo ay nabubulok? Nag-iisa siya sa faculty room. Inilapag niya ang kanyang bag at napaupo sa silya. Naisip niya ang batang si Eli mula sa tambakan. Ang talino nito ay sumikat sa kabila ng pinagmulan. Ang batang iyon ang patunay na ang kaalaman ay hindi pinipili ang lugar o estado. Ang batang yon ay may pangarap. At ang pangarap na yon ay dapat bigyan ng pagkakataon. May bahagi sa kanya ang nagnanais na tulungan si Eli. Ngunit paano? Siya mismo ay nahihirapan na. Samantala, sa labas ng St. Aurelia, palihim na lumapit si Eli sa gate. Gusto niyang silipin si Althea, makita lang kung maayos ba siya. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ng gwardiya. Hoy bata, hindi ka pwedeng pumasok dito. Pribadong eskwelahan ito. Sigaw ng gwardiya. Nais ko lang pong tingnan ng guru ko. Pilit ni Eli, kahit alam niyang hindi siya matatanggap. Wala kang guru dito. Umalis ka na bago ka pa mapahamak. Banta ng gwardiya at itinulak si Eli palayo. Bumalik si Eli sa kanyang pinanggalingan, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nag-aalala kay Althea. Kinagabihan, nagpulong si Principal Rogelio sa ilang piling magulang na may matataas na posisyon sa lipunan. Kabilang ang kanyang asawa, si Doña Pilar. Ang pagtitipon ay naganap sa isang mamahaling restaurant. Alam kong nag-aalala kayo sa kinabukasan ng St. Aurelia, mga kaibigan. Simula ni Rogelio habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Mayroon tayong ilang guro na tila hindi makasabay sa modernong pamamaraan ng pagtuturo. Masyado silang idealistic at mahirap kausapin. Tama ka, Principal. Sang-ayon nun ng isang ginang. Ang edukasyon ngayon ay dapat na praktikal. Ayaw naming masayang ang bayad namin sa eskwelahan. Tango lang si Rogelio, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong mananatili ang reputasyon ng ating eskwelahan. Kung kailangan kong magpaalam sa ilang guro, gagawin ko para sa kapakanan ng St. Aurelia. Pauwi na si Althea, bitbit ang kanyang mabigat na bag. Pakiramdam niya ay lalong humihigpit ang hawak ni Rogelio sa kanyang lalamunan. Habang papalabas siya ng gate, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang anonymous na text message. Binuksan niya ito. Nakasulat doon. Mag-ingat ka sa taong tapat sa pangalan, ngunit bulok sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng mensahe? Hindi mapakali si Eli. Ang banta sa likod ng St. Aurelia, ang misteryosong mensahe na narinig niya sa tambakan, lahat iyon ay nakasentro kay Principal Rogelio Zamora at tila kumakapit kay Ma'am Althea. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman ang matinding pag-aalala para sa isang taong halos hindi niya kilala. Ngunit ang tiwala sa mga mata ni Althea nang siya ay pinuri nito ay hindi niya malimutan. Kinabukasan, maaga pa ay nasa paligid na si Eli ng St. Aurelia. Ayaw niyang gumamit ng kanyang calling card. Baka lalo lang mapahamak si Althea. Nagkunwari siyang nagtatambay, naglalaro sa kalye kasama ang ibang bata. Ngunit ang kanyang mga mata at tenga ay nakasubaybay sa bawat galaw sa loob ng eskwelahan. Napansin niya ang kakaibang takbo ng mga bagay. May mga magulang na tila nagmamadali, may mga guro na tila nagbubulungan. Narinig niya ang ilang pira-pirasong usapan mula sa mga vendor sa labas ng eskwelahan. Naku, kawawa naman si Guro Althea.
Pinag-initan daw ni principal. May tsismis na malaki ang problema sa pondo ng eskwelahan, kaya siguro ganoon. Oo, at ang mga lumang libro daw ang gagamitin para makatipid. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Eli. Hindi lang ito tsismis, ito ay katotohanan. Alam niya ang ibig sabihin ng katiwalian. Nakita na niya iyon sa tambakan, kung paano nilalamon ng korupsyon ang mga pangarap ng mga tao. Isang hapon, habang nag-aabang si Eli malapit sa gate, nakita niya ang pagdagsa ng maraming tao. Hindi lang ito ordinaryong pagtitipon. May microphone, may mga upuan na nakalatag sa malawak na quadrangle ng eskwelahan. Biglang lumabas si Principal Rogelio Zamora sa entablado na may mapanlinlang na ngiti. Sa likod niya, nakatayo si Althea, namumutla at tila naguguluhan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong magulang, estudyante at guro. Simula ni Rogelio, ang boses ay puno ng kaplastikan. Nandito po tayo ngayon para sa isang mahalagang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng ating minamahal na Saint Aurelia. Pinaligiran ng kaba ang buong katawan ni Eli. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo ang ilang pagbabago sa ating pamunuan. Patuloy ni Rogelio. Sa kasamaang palad, mayroon tayong guro na hindi nakakasunod sa ating mga pamantayan at hindi na po karapat-dapat para sa posisyon niya. Ang kanyang mga ideya ay masyadong radikal at mapanganib para sa ating mga estudyante. Pagkatapos ay itinuro ni Rogelio si Althea. Dahil dito, at sa kapakanan ng ating eskwelahan, ipinapaalam ko sa inyong lahat na simula sa araw na ito, hindi na po bahagi ng Saint Aurelia si Guro Althea Robles. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa quadrangle. Nanlaki ang mga mata ni Eli, hindi siya makapaniwala. Ang guro na yon, ang guro na nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay biglang sinisibak. At sa ganoong paraan pa, sa harap ng lahat, nakita ni Eli kung paano naglakad si Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Gusto niyang sumugod, gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Isa lang siyang mahirap na walang pangalan. Kinagabihan, nakita ni Eli si Althea na nakaupo mag-isa sa isang bangko sa labas ng eskwelahan, nakayuko ang ulo. Ang liwanag ng poste ay tanging saksi sa kanyang paghihinagpis. Lumapit si Eli. Ma'am Althea? Nagulat si Althea. Inangat niya ang ulo. Ang kanyang mga mata ay pamamaga sa kakaiyak. Eli, bakit ka nandito? Nakita ko po ang nangyari. Gusto ko po kayong tulungan. Sambit ni Eli, ang boses ay puno ng sinseridad. Napailing si Althea. Salamat, Eli. Ngunit wala na akong pag-asa. Wala akong laban sa kanya. Ang dami niyang koneksyon, ang dami niyang pera. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi po natatalo ang katotohanan, giit ni Eli. Kailangan lang po nating hanapin ang ebidensya. Napakagatlabi si Althea. Eli, huwag mong subukan. Delikado siya. Baka mapahamak ka lang. Ngunit ang mga salita ni Althea ay lalo lang nagbigay ng apoy kay Eli. Delikado? Para sa kanya, mas delikado ang manatiling tahimik habang nilalapastangan ang mga taong may prinsipyo. Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid si Althea sa sakayan, umuwi si Eli sa kanilang barong-barong. Ang galit ay kumukulo sa kanyang puso. Hindi lang ito tungkol kay Althea. Ito ay tungkol sa kawalan ng katarungan. Naalala niya ang biglaang pagkalugi ng negosyo ng kanyang ina noon. Isang maliit na tindahan na pinag-ipunan ng kanilang buhay. Bigla na lang silang nawalan ng lahat at ang pamilya na may malaking koneksyon ang dahilan. Nagsimula siyang maghalongkat sa lumang kahon ng kanyang ina. Nasa ilalim ng mga lumang damit at larawan, nakita niya ang isang naninilaw na folder. Sa loob nito ay mga lumang dokumento ng negosyo, resibo, at mga legal na papel. Habang binabasa niya ang mga pangalan, may isang pangalan ang umakit sa kanyang atensyon. Isang pangalan na biglang nagpatayo ng balahibo niya sa takot at galit. Rogelio Zamora.
Ito ang pangalan ng abogado na kumatawan sa kalaban ng kanyang ina, ang taong nagtulak sa kanila sa bingit ng pagkalugi. Ang parehong Rogelio Zamora na nagpahirap kay Althea. Hawak ni Eli ang luma at naninilaw na dokumento. Ang kanyang puso ay nanikip sa galit. Hindi lang ito tungkol kay Althea. Ito ay personal. Ang pangalan ni Rogelio Zamora ay nagliyab sa kanyang isipan. Ikaw pala, Rogelio Zamora, bulong niya habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Ang isang laban para sa katarungan ay naging laban para sa personal na paghihiganti. Ang galit na naramdaman ni Eli ay tila apoy na nagliyab sa kanyang mga ugat. Hindi lang pala si Althea ang biktima ni Rogelio Zamora. Ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, ay isa rin sa mga biktima ng kasakiman ng taong ito. Ang pangalan ni Rogelio, na noon ay isa lamang anino sa kanyang nakaraan, ay ngayoy malinaw na kalaban. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, maaga pa ay nagtungo si Eli sa pinakamalapit na pampublikong aklatan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Diretso siya sa seksyon ng mga lumang pahayagan, naghahanap ng anumang artikulo na may kinalaman sa Zamora Business Group at mga kaso ng pagkalugi ng maliliit na negosyo noong mga panahong iyon. Napakasakit ng kanyang tiyan sa kaba. Bawat pahina na binubuklat niya ay tila nagbubukas din ng isang sugat sa kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, nakita niya isang serye ng mga artikulo tungkol sa Zamora Corporation na biglaang lumaki at sa kasamaang palad ang sunod-sunod na pagkalugi ng mga maliliit na negosyo sa paligid. Ang mga detalye ay malabo, ngunit ang pattern ay malinaw. Mayroong isang bagay na hindi tama. Mayroong isang puwersa na nagtutulak sa mga maliliit na negosyo na bumagsak. Hindi pa rin sapat ang ebidensya. Kailangan niya ng mas matibay na batayan. Naalala niya ang pangalan ng abogado na nasa lumang dokumento ng kanyang ina. Kailangan niyang hanapin ang taong iyon. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan ni Eli ang lumang opisina ng abogado na ngayoy tila abandonado na. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay. Nakita niya ang isang matandang babae na dating nagtrabaho sa building. Nako, ang abogado na yan? Matagal na siyang nag-retire. Kung gusto mong hanapin, nasa probinsya na siya. Nagpapahinga. Narinig ko, mayaman daw ang mga kinita niya sa mga malalaking kaso noon. Kwento ng matanda. Nakuha ni Eli ang contact number ng abogado sa probinsya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinawagan. Kumusta po, attorney? Ako po si Elijah Salcedo. Nais ko lang pong magtanong tungkol sa isang lumang kaso ng ina ko, si Aling Marina Salcedo. Nagkaroon po siya ng problema sa negosyo noon at ang pangalan ninyo po ang nakita ko sa mga dokumento. Narinig ni Eli ang paghinto sa kabilang linya. Ang kasong yon. Matagal na yon. Binata, hindi ko na gaanong maalala. May pag-iwas sa boses ng abogado. Alam ko po na matagal na, attorney. Pero kailangan ko po malaman ang katotohanan. Nagkataon po na ang principal ng St. Aurelia ngayon, si Rogelio Zamora, ay may koneksyon po sa pamilya Zamora. At siya rin po ang nagpahirap sa guro namin ngayon. Paliwanag ni Eli. Pilit na pinipilit ang abogado. Narinig niya ang isang malalim na pagbuntong hininga. Alam mo, binata, ang mga Zamora ay makapangyarihan. Kung ako sa'yo, huwag mo nang balikan ang nakaraan. Mapanganib. Ngunit hindi sumuko si Eli. Hindi po ako titigil, attorney. Kailangan ko po ng hustisya para sa nanay ko at para na rin po kay Ma'am Althea. Sige, ganito. Hindi ko direktang masasabi sa iyo ang lahat. Ngunit, kung talagang seryoso ka, hanapin mo ang pulang libro sa lumang opisina ng Zamora Corporation. Mayroon doon na maitim na sekreto ang principal. Bulong ng abogado at agad na pinatay ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Eli. Pulang libro? Kinagabihan,
Nakipagkita si Eli kay Althea. Sinabi niya ang kanyang mga natuklasan sa aklatan, ang pattern ng pagkalugi, at ang koneksyon ng pamilya Zamora. Ngunit hindi pa rin niya sinabi ang buong katotohanan tungkol sa papel ni Rogelio sa pagkalugi ng kanyang ina. Hindi pa siya handa. Eli, delikado ito. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang koneksyon ni Rogelio, sabi ni Althea na may pag-aalala. Mas delikado po kung wala tayong gagawin, ma'am. Sagot ni Eli, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Kailangan nating ipaglaban ng tama. Samantala, sa kanyang marangyang opisina, si Principal Rogelio Zamora ay nagmamadaling naghahanap ng ilang lumang dokumento sa kanyang safe. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Narinig niya ang ilang bulungan tungkol sa isang batang nangangalap ng impormasyon tungkol sa kanya. Nasaan na ang mga papel na yon? Bulong niya habang nagkakalat ang mga dokumento. Hindi pwedeng makita ng iba yon. Habang naglalakad pabalik si Eli sa kanyang barong-barong, naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Isang malamig na simoy ng hangin ang tila bumulong ng panganib. Lumingon siya ng mabilis. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang itim na van na dahan-dahang sumusunod sa kanya sa dilim. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi lang ito basta pagbabanta. Ito ay tunay na panganib. Ang pagtawag ni Eli kay Althea, kinabukasan ay puno ng kaba. Ma'am, may sumusunod po sa akin kagabi. Isang itim na van. Nanlamig si Althea. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, tila tambol na nagbabala ng panganib. Hindi lang pala basta banta ang mga Zamora, handa silang saktan ang sinuman na haharang sa kanilang daan. Ang imahe ni Eli na may matinding pangarap sa kabila ng hirap ng buhay ay biglang napalitan ng pag-aalala. Eli, tama na. Hindi mo na kailangan itong gawin. Napakadelikado na. Pakiusap ni Althea. Ang boses ay nanginginig. Huwag mong ipahamak ang sarili mo para sa akin. Wala kang panalo laban sa kanila. Ngunit nanindigan si Eli. Hindi po ito para sa inyo lang, ma'am. Ito po ay para sa katarungan. At para na rin po sa nanay ko. Napakagatlabi si Althea. Ang nanay ni Eli? Ano ang kinalaman ng nanay niya kay Rogelio Zamora? Ano ang ibig mong sabihin, Eli? Nagdesisyon si Eli na sabihin na ang buong katotohanan. Nakipagkita sila sa isang tagong lugar, sa isang lumang parke na bihira ng puntahan ng tao. Ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga lihim. Ma'am, ang nanay ko po. Noon, mayroon siyang maliit na tindahan. Simula ni Eli, ang kanyang mga mata ay malungkot. Ngunit may apoy ng galit. Pinag-ipunan po namin yon. Ngunit bigla na lang po kaming nawalan ng lahat. Mayroong malaking kumpanya na biglang pumasok. At ang abogado nila, si Rogelio Zamora po. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Hindi siya makapaniwala. Ang parehong tao na nagpahirap sa kanya ay siya ring nagdulot ng pagkalugi sa pamilya ni Eli. Ang kanyang galit para kay Rogelio ay lalo lang lumalim. Ginipit po nila ang nanay ko. Peke ang mga dokumento, hindi patas ang laban. Ang sabi ng nanay ko, walang kalaban-laban ang mahirap sa mayaman. Patuloy ni Eli, ang kanyang boses ay tila nagpipigil ng luha. Kaya po ako nag-aaral, ma'am. Gusto kong maintindihan ang mga batas, ang sistema, para hindi na po maulit ang nangyari sa nanay ko. Naramdaman ni Althea ang matinding awa at paghanga kay Eli. Ang batang ito, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay patuloy na lumalaban. Ang kanyang pagnanais para sa hustisya ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang pangangailangan. Eli, naintindihan ko. Ngunit mas lalo na ngayong alam ko ang buong istorya, mas lalo akong nag-aalala para sa'yo, sabi ni Althea. At hinawakan ang kamay ni Eli. Ang kanyang paghawak ay puno ng pagmamalasakit at pag-aalala.
Hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod. Kailangan nating maging matalino. Ma'am, kayo po ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Kayo po ang nagpakita sa akin na mayroong mga taong may prinsipyo. Hindi ko po kayo pababayaan, sabi ni Eli, at bumalik sa kanya ang paghawak ni Althea. Ang init ng kanyang kamay ay tila nagbigay ng lakas sa kanila pareho. Sa pag-uusap na yon, mas lalo nilang naramdaman ang pagtitiwala at damdamin para sa isa't isa. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa dalawang tao na nagtutulungan, lumalaban sa isang masamang sistema. Sige, Eli, sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung lalaban ka, lalaban din ako. Magkasama tayo dito. Ngunit kailangan nating maging maingat. Kailangan nating magplano. Samantala, sa kanyang opisina, nakikipag-usap si Rogelio sa kanyang mga tauhan. Ayoko nang marinig ang pangalan ng batang iyan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makagulo. Gawin ninyo ang lahat para manatili ang katahimikan. At ang guro na yan, siguraduhin ninyong walang eskwelahan ang tatanggap sa kanya. Habang magkasama sina Eli at Althea na nagpaplano, nakita nila sa balita sa telebisyon, isang breaking news. Hindi inaasahang pagbabago sa pamunuan ng samahan ng mga magulang para sa responsableng edukasyon. Ang dating Pangulo, na kilala sa kanyang pagiging tapat, ay biglaang nagbitiw. Pinalitan siya ng isang bagong Pangulo na mas collaborative sa Saint Aurelia. Nanlaki ang mga mata ni na Eli at Althea. Ang samahang iyon ang sanay makakatulong sa kanila. Ngunit mukhang naunahan na sila ni Rogelio. Ang balita ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanilang pag-asa. Ang bilis niya, bulong ni Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Paano tayo lalaban kung ganoon siya kabilis gumanti? Napakunot ang noo ni Eli. Mas lalong tumitindi ang laban. Ang kanilang kalaban ay hindi lang basta masama, kundi matalino at mapanlinlang. Ang balita tungkol sa pagpapalit ng pinuno ng samahan ng mga magulang ay nagdulot ng matinding pagkabigo kina Eli at Althea. Tila bawat hakbang nila ay laging naunahan ni Rogelio. Ngunit imbes na sumuko, lalo lang itong nagpaalab sa apoy ng determinasyon sa puso ni Eli. Alam niyang hindi ito ang oras para manghina. Kailangan nating maging mas maingat, ma'am, sabi ni Eli kay Althea, habang nakatago sila sa isang liblib na bahagi ng tambakan, malayo sa mga prying eyes. Masyadong malakas si Rogelio. Kung gusto natin siyang talunin, kailangan nating hanapin ang mga butas na hindi niya inaasahan. Naalala ni Eli ang sinabi ng lumang abogado tungkol sa pulang libro. Ngunit bago pa man niya ito, simulang hanapin, may naisip siyang iba. Kung ang Saint Aurelia ang sentro ng katiwalian ni Rogelio, marahil ay mayroon siyang makakausap na dating empleyado na may alam sa loob. Naalala niya ang isang lalaki na dating accountant sa Saint Aurelia, si Ginoong Reyes, na minsang nakita niyang nakikipag-usap sa kanyang ina tungkol sa problema ng tindahan nila noon. Hindi siya sigurado kung ano ang koneksyon, ngunit may kutob si Eli na si Ginoong Reyes ay may alam. Sa tulong ng ilang dating kasamahan sa tambakan na may koneksyon sa iba't ibang sektor, natagpuan ni Eli ang kinaroroonan ni Ginoong Reyes. Nakipagkita sila ni Althea sa kanya sa isang lumang karinderya sa isang sulok ng syudad. Mukhang takot si Ginoong Reyes. Ano po ba ang gusto ninyong malaman? Tanong ni Ginoong Reyes. Ang boses ay nanginginig habang sumisimsim ng kape. Delikado ang pinapasok ninyo. Masyadong malakas si Principal Zamora. Ginoong Reyes, alam po namin na alam ninyo ang ilang sikreto ni Rogelio Zamora. Diretsong sabi ni Eli. Hindi lang po ito tungkol sa akin o kay Ma'am Althea. Ito po ay tungkol sa mga taong biktima niya, tulad ng nanay ko. Nagulat si Ginoong Reyes. Alam mo ang tungkol sa nanay mo? Opo. At alam ko rin po na ang Saint Aurelia
ay ginagamit niya para sa masamang gawain. Dugtong ni Althea. Napabuntong hininga si Ginoong Reyes. Tila bumigat ang kanyang kalooban. Matagal na akong gustong magsalita, ngunit natatakot ako. Nangako ako sa nanay mo na poprotektahan ko siya, ngunit hindi ko nagawa. Ibinunyag ni Ginoong Reyes ang katotohanan. Hindi lang simpleng pagkalugi ang ginawa ni Rogelio Zamora sa mga negosyo, kasama ang tindahan ng nanay mo. Simula ni Ginoong Reyes, ang boses ay mababa. Bahagi iyon ng mas malaking operasyon. Ginagamit niya ang Saint Aurelia bilang front para sa money laundering. Nanlaki ang mga mata ni na Eli at Althea. Ito ang pinakamalaking twist sa kanilang paghahanap ng katotohanan. Ang mga donations mula sa mga kaibigan niyang korporasyon ay hindi totoo. Patuloy ni Ginoong Reyes. Iyon ay mga pera mula sa ilegal na transaksyon na nilalabhan niya sa pamamagitan ng eskwelahan. Pinapalabas niyang may malalaking proyekto ang Saint Aurelia, ngunit ang pera ay napupunta sa bulsa niya at ng kanyang mga kasabwat. Ibinigay ni Ginoong Reyes ang ilang kopya ng mga pekeng resibo, mga bank statement na may kahina-hinalang transactions at mga dokumento na nagpapakita ng labis-labis na paggastos sa mga proyekto na hindi naman talaga naganap o kulang ang implementasyon. Ang bawat pahina ay tila nagbubunyag ng mas malalim na baho. Hawak ni Eli ang mga dokumento. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Hindi lang pala isang kriminal si Rogelio, kundi isang henyo ng kasamaan. Ginagamit niya ang edukasyon, isang banal na institusyon, para sa kanyang maruming negosyo. Ito ay mas malaki pa sa inaakala natin, Eli. Bulong ni Althea, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Opo, ma'am. At ngayon, mas lalo po nating kailangan siyang labanan. Sagot ni Eli, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Hindi na lang ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa lahat ng inosenteng tao na dinaya niya. Agad silang nagplano. Kailangan nilang ilantad ang lahat, ngunit kailangan nilang maging maingat. Kailangan nilang hanapin pa rin ang pulang libro na sinabi ng abogado. Samantala, sa Saint Aurelia, si Principal Rogelio Zamora ay nagmamadaling nagtatago ng mga dokumento sa kanyang safe. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Narinig niya ang ilang bulungan tungkol sa mga dati niyang accountant na tila may nakakaalam ng kanyang mga sikreto. Hindi sila dapat magsalita. Hindi sila dapat makahanap ng anumang ebidensya, bulong niya sa sarili. Habang naghahanda sina Eli at Althea na ilantad ang mga ebidensya na kanilang nakalap, biglang tumunog ang cellphone ni Althea, isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya. Hello? Isang boses ng babae ang nagsalita, mahina ngunit malinaw. Guro, alam ko ang lahat. Kung gusto mong magtagumpay, hanapin mo ang pulang libro. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang pulang libro? Iyon ang sinabi ng abogado kay Eli. Sino ang babaeng ito? At paano niya nalaman ang tungkol sa pulang libro? Ang kaba at pag-asa ay magkasabay na sumakop sa kanyang dibdib. Ang mga salita mula sa hindi kilalang babae sa telepono ay tila gumugulo sa isip ni Althea. Hanapin mo ang pulang libro. Ang parehong misteryosong aklat na binanggit ng abogado kay Eli. Sino ang babaeng yon? At bakit niya sila tinutulungan? Kasama si Eli, nilibot nila ang bawat lumang archive, mga bookstores, at maging ang lumang library ng Saint Aurelia na pinamamahalaan pa rin ni Rogelio sa likod ng mga kortina. Pilit nilang inalam kung ano ang pulang libro na yon, ngunit wala silang nakita. Tila isang multo na bumulong ng pag-asa at pagkatapos ay naglaho. Ang bawat pagtatangka nilang makahanap ng impormasyon ay nauwi sa wala. Samantala, gumaganti na si Rogelio. Ang mga balita tungkol sa controversial na guro na si Althea at ang problematikong batang si Eli ay kumalat na sa mga social media, gawa-gawa ng mga bayarang trolls. Ang mga magulang na una nang nagpahayag ng suporta ay unti-unting umatras.
Isang araw, nakatanggap si Althea ng tawag mula sa isang magulang na nangakong tutulong. "Pasensya na po, Guro Althea," sabi ng magulang sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng takot. "Sinabihan po ako ng mga tauhan ni Principal Zamora na kung hindi ako titigil sa pagsuporta sa inyo, mawawala raw ang scholarship ng anak ko. Ayoko namang mangyari iyon." Naramdaman ni Althea ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa kanila. Ginagamit ni Rogelio ang mga inosenteng bata para makamit ang kanyang layunin. Ang galit ay kumulo sa kanyang kalooban. Ngunit kasabay niyon ay ang kawalan ng pag-asa. Isang linggo ang lumipas at dumating ang araw ng malaking rally na binalak ni Ili at Althea. Ang lugar ay inihanda. May mga banner at placards na naglalaman ng kanilang panawagan para sa hustisya. Umaasa sila na maraming magulang, estudyante at miyembro ng media ang dadalo upang suportahan ang kanilang laban. Ngunit habang papalapit ang oras, iilan lang ang dumating. 2 magulang na may pag-aalangan sa kanilang mga muka. Ilang dating estudyante ni Althea na may nag-aalalang tingin at isang lokal na reporter na tila nagmamadali. "Pasensya na, Ma'am Althea," sabi ng reporter. "Sinabihan kami na bawal daw mag-cover ng story na makakasira sa reputasyon ng Saint Aurelia. Baka raw mawalan kami ng trabaho." Napakagatlabi si Althea. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang pag-asa ay tila naglaho na sa hangin. Ang mga upuan ay halos walang tao. Ang mga banner ay tila naghihinagpis. Tinitigan niya si Eli. Ang kanyang mukha ay puno rin ng pagkadismaya, ngunit mayroon pa ring matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Pilit siyang ngumiti kay Althea, pilit na nagbibigay ng lakas kahit siya mismo ay nanghihina na. "Ma'am, kahit iilan lang tayo, hindi tayo susuko," sabi ni Eli. Ang boses ay matatag. Ang katotohanan ay mananaig pa rin. Ngunit sa loob ni Althea, naramdaman niya ang malamig na lamig ng pagkabigo. Paano sila mananalo kung ang lahat ay tila laban sa kanila? Kung ang media ay natatakot, kung ang mga magulang ay na-blackmail, at kung ang pulang libro ay hindi nila matagpuan? Pakiramdam niya ay nag-iisa sila, isang butil ng buhangin laban sa malaking alon. Samantala, sa di kalayuan, sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa isang madilim na sulok, palihim na nagmamasid si Doña Pilar Zamora sa nagaganap na rally. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni na Althea at Eli. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ekspresyon, pag-aalala, awa, at isang bakas ng determinasyon, isang pakiramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Kailan pa siya magtatago sa anino ng kanyang asawa? Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, habang nililigpit ni Althea ang mga naiwang gamit sa desk niya, natagpuan niya ang isang maliit na sobre. Hindi ito pamilyar. Binuksan niya. Sa loob nito ay isang maliit na pilak na susi at isang papel na may nakasulat na, "Hanapin ang kung saan nakatago ang mga lihim ng pamilya." Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang susi at ang mensahe. Ito ba ang sagot sa kanilang mga dasal? Sino ang nag-iwan nito? Ang maliit na pilak na susi at ang misteryosong mensahe? Hanapin ang kung saan nakatago ang mga lihim ng pamilya ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Althea. Ngunit kasabay niyon ay ang malaking tanong, sino ang nag-iwan nito at ano ang koneksyon nito sa mga lihim ni Rogelio? Agad niyang ipinakita kay Eli ang susi at ang mensahe. Napaisip si Eli, lihim ng pamilya? Sa tingin mo, konektado ito sa pamilya Zamora? Bigla nilang naalaala si Doña Pilar, ang asawa ni Rogelio, na minsang nakita nilang palihim na nagmamasid sa kanila. Ang kanyang mga mata noon ay may kakaibang tingin, malungkot, ngunit may bahid ng simpatiya. Posible ba? Kung si Doña Pilar nga ang nagbigay nito, bakit hindi niya diretsong ibigay sa atin? Tanong ni Althea.
Baka natatakot din siya, ma'am. Alam naman natin kung gaano kalakas ang impluensya ni Rogelio, sagot ni Ili. Nagpa siya silang imbestigahan si Doña Pilar ng mas maingat. Naghahanap sila ng mga lugar kung saan madalas pumunta si Doña Pilar. Natuklasan nila na madalas siyang bumibisita sa isang lumang simbahan malapit sa St. Aurelia. Doon sila naghintay. Kinabukasan, habang nasa simbahan si Doña Pilar, nagpa siya si Althea na harapin siya. Pinilit niyang maglakas loob. Doña Pilar, mahinang tawag ni Althea. Nagulat si Doña Pilar. Lumingon siya at sa mga mata niya, nakita ni Althea ang pagkabigla at takot. Guro Althea, ano ang ginagawa mo rito? Alam ko po na kayo ang nagbigay ng susi at mensahe, diretsong sabi ni Althea. Napabuntong hininga si Doña Pilar. Tila bumigat ang kanyang kalooban. Kailangan nating mag-usap, ngunit hindi rito. Sundan mo ako. Dinala ni Doña Pilar si Althea sa isang liblib na cafe, malayo sa mga prying eyes. Habang magkaharap sila, ibinunyag ni Doña Pilar ang matagal ng lihim ng kanyang puso. Pagod na ako, Guro Althea. Simula ni Doña Pilar, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagod na ako sa mga kasinungalingan ng asawa ko. Alam ko ang lahat ng ginagawa niya. Ang money laundering, ang panloloko sa mga magulang, at ang pagpapahirap sa mga inosente. Alam ko ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ito ang matinding kumpirmasyon na kailangan nila. Nais ko sanang magsalita noon pa, ngunit natatakot ako. Natatakot ako para sa mga anak ko. Natatakot ako sa kanya, patuloy ni Doña Pilar, at may pumatak na luha sa kanyang pisngi. Ngunit nang makita ko kung paano niya sinisira ang buhay mo at kung paano ninyo pilit na ipinaglalaban ang katotohanan, hindi ko na kaya. Narinig ko ang tungkol sa nanay ni Ellie. Alam kong kasabwat ang asawa ko sa pagkalugi ng negosyo nila. Nakita ko kung paano niya sinisiraan ang mga tao, sabi ni Doña Pilar, at may matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Kailangan kong gawin ito para sa aking mga anak, para sa aking konsensya. Pagkatapos, kinuha ni Doña Pilar ang kanyang bag at kinuha ang isang makapal na folder at isang lumang notebook na may pulang cover. Ang mga ito ay ang Twist 2, isang kopya ng mga internal na dokumento ng St. Aurelia na nagdetalye ng mga maling gastusin, pekeng resibo at mga lihim na bank account ni Rogelio. At ang pulang libro, isang lumang diary ni Rogelio kung saan detalyado niyang isinulat ang kanyang mga iligal na transaksyon, ang mga pangalan ng kanyang mga kasabwat, at ang eksaktong plano kung paano niya sinira ang negosyo ng ina ni Eli. Ito ang kailangan ninyo, ang pulang libro, sabi ni Doña Pilar. Akala niya na sunog na niya ito, ngunit itinago ko ito. Sana ay makatulong ito sa inyo. Niyakap ni Althea si Doña Pilar. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at paghanga sa lakas ng loob ng ginang. Agad na ipinakita ni Althea kay Eli ang mga dokumento at ang pulang libro. Nang buklatin ni Eli ang diary ni Rogelio, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang bawat pahina ay tila nagbubunyag ng mas madilim na bahagi ng nakaraan. Ang pangalan ni Rogelio, kasama ang iba pang mga pangalan ng matataas na opisyal, ay malinaw na nakasulat doon. Ang bawat detalye ng pagkalugi ng kanyang ina ay detalyado na nagpapakita ng walang habas na kasamaan ni Rogelio. Ito ang lahat ng kailangan natin, ma'am. Bulong ni Eli, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sa huli ay ang pag-asa. Sa wakas, makakamit na natin ang hustisya. Samantala, sa kanyang opisina, si Rogelio Zamora ay galit na galit. Ang kanyang lihim na tala-arawan, ang kanyang pulang libro, ay nawawala. Sino ang nangahas na kumuha nito? Sigaw niya habang winawasak ang kanyang opisina. Mahahanap ko kayo, lahat kayo. Habang hawak ni Eli ang tala-arawan, nakita niya ang isang pahina
na naglalaman ng pangalan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na kasabwat ni Rogelio. Ang ngiti ni Rogelio ay napawi na. Ang ebidensya na ito ay hindi na kayang takpan ng pera o kapangyarihan. Ito ang kukuha sa kanya, ma'am. Bulong ni Ili, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti at pag-asa. Ito ang magpapabagsak sa kanya. Ang mga dokumento mula kay Doña Pilar, lalo na ang pulang libro ni Rogelio, ay tila isang bomba na handa ng sumabog. Ngayon, may sapat na ebidensya sina Eli at Althea upang ilantad ang lahat. Ang takot ay napalitan ng determinasyon, ang pagkabigo ay naging pag-asa. Sa tulong ng ilang matatapang na magulang na naglakas loob muling lumantad at sa suporta ng isang independent media outfit na hindi natakot sa banta ni Rogelio, nagkaroon ng public hearing. Ang venue ay isang malaking convention hall, puno ng mga tao, magulang, estudyante, miyembro ng media, at maging ang ilang opisyal ng gobyerno. Nasa gitna ng entablado sina Eli at Althea. Ang kanilang mga puso ay kumalabog ng malakas. Sa kabilang banda, nakaupo si Rogelio Zamora kasama ang kanyang mga abogado na may pagmamataas pa rin sa mukha, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Nagsimulang magsalita si Althea. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng paninindigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya. Nandito po kami ngayon hindi para magdemanda ng personal na paghihiganti, kundi para humingi ng katarungan para sa mga inosenteng biktima ng katiwalian sa St. Aurelia. Ang aming eskwelahan na dapat ay sentro ng kaalaman at pag-asa ay ginamit bilang kasangkapan para sa pansariling interes ni Principal Rogelio Zamora. Inilahad ni Althea ang mga detalye ng pagbabago sa kurikulum, ang paggamit ng lumang libro, at ang pagtaas ng bayarin na hindi malinaw kung saan napupunta. Ang mga magulang sa audience ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Sunod na nagsalita si Ili. Hawak niya ang pulang libro ni Rogelio. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sa hangarin para sa hustisya. Hindi lang po ito tungkol sa edukasyon, sabi ni Ili. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na nagpapakita ng kanyang pagbabago mula sa isang batang may mababang pagtingin sa sarili. Ang St. Aurelia po ay ginamit bilang front para sa money laundering. Ang mga donations na sinasabi niya, mga peking proyekto, lahat po iyon ay para takpan ang kanyang mga ilegal na transaksyon. Ipinakita ni Eli ang mga kopya ng mga peking resibo at bank statements na ibinigay ni Ginoong Reyes at ang mga detalye mula sa pulang libro. Ang hall ay nabalot ng bulungan at pagkabigla. At hindi lang po iyan. Patuloy ni Ili, ang kanyang tinig ay tumindi. Si Principal Rogelio Zamora po ay siya ring taong nasa likod ng pagkalugi ng negosyo ng aking ina, si Aling Marina Salcedo. Maraming taon na ang nakalipas. Ginipit po niya ang aming pamilya. Ginamit ang kanyang impluwensya at pera para sirain kami, tulad ng ginagawa niya ngayon sa St. Aurelia. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Hindi niya inasahan na malalaman ni Eli ang tungkol sa nakaraan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting nawawala. Mga kasinungalingan. Lahat iyan ay kasinungalingan. Sigaw ni Rogelio, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Ginagamit lang nila iyan para sirain ang pangalan ko. Ngunit hindi na siya pinaniwalaan ng mga tao. Ang ebidensya ay napakalinaw. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ng entablado. Pumasok si Doña Pilar Zamora. Ang lahat ay nagulat. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking shockwave. Diretso siyang lumakad patungo sa mikropono. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Rogelio, puno ng lungkot at galit. Ako po si Pilar Zamora, asawa ni Rogelio Zamora. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag. Sa kabila ng nanginginig na mga kamay,
At gusto kong patunayan ang lahat ng sinabi ni Naguro, Althea at Eli. Ang pulang libro na hawak ni Eli ay totoo. At ako mismo ang nakasaksi kung paano sinira ng asawa ko ang negosyo ng nanay ni Eli. Ako mismo ang nakakita sa kanyang pakikipagkuntsaba sa mga abogado para manipulahin ang mga dokumento. Ginawa niya ang lahat para sirain ang mga tao para sa kanyang sariling interes. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa hall. Ang patotoo ni Doña Pilar, ang huling pako sa kabaong ni Rogelio. Nawalan na siya ng pagtatanggol. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkatalo. Agad na inaresto si Rogelio Zamora ng mga awtoridad. Ang hall ay napuno ng palakpakan at sigawan ng mga tao. Ang tawag para sa hustisya ay naging matagumpay. Ang mga luha ng kagalakan at pag-asa ay umaagos sa mga pisngi ni na Eli at Althea. Habang kinakapanayam ng media, si Althea at Eli may lumapit sa kanila na isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ginoong Salcedo, Guro Robles, simula ng opisyal. Napakalaki ng naitulong ninyo sa ating bansa. Dahil sa inyong katapangan, nailantad ang isang malaking kaso ng korupsyon. Lumingon ang opisyal kay Eli. Bilang pasasalamat at pagkilala sa iyong talino at tapang, nais kong mag-alok sa iyo ng full scholarship sa anumang prestihiyosong universidad na gusto mo. Ang iyong kinabukasan ay dapat na punong-puno ng pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Eli. Scholarship? Full scholarship? Ang kanyang pangarap, na minsan ay tila imposible, ay biglang nasa kanyang mga kamay. Ito ay hindi lang pagkilala sa kanyang katalinuhan, kundi pagkilala sa kanyang halaga. Ang araw pagkatapos ng public hearing ay tila isang bagong simula. Ang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Rogelio Zamora at ang paglantad ng kanyang mga katiwalian ay lumabas sa lahat ng pahayagan at television. Hindi na siya isang prinsipal, kundi isang kriminal na nahaharap sa mahabang paglilitis. Para kay Eli, ang lahat ay tila isang panaginip. Ang bigat na matagal nang pinapasan niya sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Ang hustisya para sa kanyang ina ay nakamit na. Ang kanyang pangarap na makalaya mula sa tambakan, ang pangarap na makapag-aral ay hindi na malayo. Ang alok ng full scholarship ay isang testamento sa kanyang pagbabago at pagkilala sa kanyang halaga. Nagtungo si Eli sa isang bookstore, hindi para maghanap ng lumang aklat ng physics, kundi para bumili ng bagong notebook at pen. Ang kanyang isip ay puno ng bagong kaalaman at mga pangarap. Nais niyang pag-aralan ng batas upang balang araw ay makatulong din siya sa mga taong biktima ng kawalan ng katarungan. Sa Saint Aurelia, ang pagkawala ni Rogelio ay nagdulot ng malaking pagbabago. Isang pansamantalang pamunuan ang itinalaga at ang buong eskwelahan ay sumailalim sa isang malawakang reforma. Ang mga lumang kurikulum ay itinapon at ang mga bagong libro at kagamitan ay unti-unting dumating. Isang araw, nakatanggap si Althea ng tawag mula sa bagong Board of Trustees. Guro Althea, nais ka naming imbitahan na bumalik sa Saint Aurelia, sabi ng chairman. Ngunit hindi na bilang ordinaryong guro. Nais ka naming hirangin bilang Assistant Principal for Academic Affairs. Ang iyong integridad at paninindigan ay kailangan ng aming eskwelahan. Napakunot ang noo ni Althea. Assistant Principal, hindi niya inasahan. Ngunit ang alok ay tila isang pangako ng pagbabago, isang pagkakataon upang ipatupad ang kanyang mga pangarap para sa isang tunay at dekalidad na edukasyon. Tatanggapin ko po, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang Saint Aurelia ay nagbagong anyo. Ang mga estudyante ay masaya. Ang mga guro ay mas inspirado. Si Althea, ngayon ay assistant principal, ay malayang nagtuturo ng physics na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Si Eli naman ay nagsimula na sa kanyang pag-aaral
Sa isang prestihiyosong unibersidad, ang dating batang mula sa tambakan ay ngayoy naglalakad sa mga halls ng kaalaman, puno ng pasasalamat at pangarap. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinanggalingan, ngunit hindi na yon ang nagdidikta sa kanyang kinabukasan. Isang hapon, sa bagong tayong library ng Saint Aurelia, nagkita sina Eli at Althea. Ang library ay puno ng mga bagong libro, ang simoy ng hangin ay sariwa, at ang liwanag ng araw ay tila nagbibigay ng bagong buhay. Nakaupo sila sa isang sulok, magkatabi, habang nagbabasa ng libro. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, tila nagsasabi ng libu-libong salita ng pag-ibig at pasasalamat. Ellie, naalala mo pa ba ang sinabi mo noon? Tanong ni Althea, nakangiti, na ang katotohanan ay mananaig pa rin. Opo, ma'am, sagot ni Eli, at hinalikan ang kamay ni Althea. At kayo po ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang pinanggalingan o sa kanyang estado sa buhay, kundi sa kanyang puso na handang tumindig para sa tama, sa kanyang tapang na ipaglaban ang kanyang paniniwala, at sa kanyang kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Nagkatitigan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig, pagtitiwala, at isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng hustisya, kundi tungkol sa paghahanap ng tunay na pag-ibig sa gitna ng kadiliman. Ang kanilang buhay ay nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na sulok ng mundo, kung mayroong magtatanggol sa katotohanan, kung mayroong magbibigay ng pag-asa, at kung mayroong magmamahal ng tunay, ang liwanag ay laging mananaig. At sa bawat pahina ng kanilang buhay, patuloy silang sumusulat ng isang kwento ng pag-ibig, katapangan, at ang walang hanggang pag-asa na ang tunay na halaga ay hindi nasa kung saan ka nanggaling, kundi sa puso mong handang tumindig para sa tama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Eli at Althea. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-asa, at pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, mahal naming tagapakinig. Sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok na dinaanan ni na Eli at Althea, kasama namin kayo sa bawat damdamin. Bilang inyong manunulat, malaking pribilehiyo po ang ibahagi ang kanilang istorya. Isang istorya na sumasalamin sa katotohanang ang tapang ng puso ay mas malakas kaysa sa anumang kapangyarihan. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat ng kawalan ng katarungan, ngunit mas nangingibabaw ang ningas ng pag-asa na dala ng dalawang karakter na ito. Nais naming ipaabot sa inyo ang pinakamahalagang mensahe ng kwentong ito. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman matutukoy ng kanyang pinagmulan o estado sa lipunan. Ito ay matatagpuan sa lakas ng loob na ipagtanggol ang tama, sa integridad na hindi matitinag, at sa pagmamahal na lumalago sa gitna ng unos. Naway magbigay inspirasyon ng kanilang paglalakbay na humanap ng pag-asa sa kabila ng kadiliman at maniwala sa kapangyarihan ng pagkakaisa para sa katarungan. Muli, maraming salamat po sa inyong mainit na suporta at pakikinig. Inaanyayahan po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Ano po ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo? Naghihintay po kami sa inyong mga komento. Hanggang sa muli!